Detalye sa panununtok sa anak ni Jenggoy Estrada na nauwi sa gulo sa Boracay. Nauwi sa isang hindi magandang pangyayari ang bakasyon sa Boracay ng anak ni Senate Pro Tempore Jenggoy Estrada at isa nitong pamangkin. Nabalita ang tungkol dito noong nakaraang araw lamang, matapos na lumabas ang report ng Radyo Todo Aklan 88.5 FM sa isang insidente na nangyari sa Station 2 ng nasabing isla. Ayon sa mga kwento, pagkatapos makalabas ng anak ni Senator Jenggoy na si Julian Ejercito sa bar na pinuntahan noong madaling araw ng Sabado, May 24, kasama ang pinsang si Jefferly Vitug. 3 kalalakihan ang di umano'y nakasunod na sa kanilang paglalakad. Papunta lamang sina Julian at Jefferly sa D-Mall. Subalit nasa kalsada pa lang ay pinagtulungan na sila ng 3 kalalakihang ito. Nangyari ang gulo mismo sa tapat ng isang hotel sa Barangay Balabag. Nakilala ang mga binatang nanuntok bilang sina James Carl Jason Vargas, Dwayne David de los Santos Meca at Kenji Dumalaog Sarabia, pawang mga residente ng Boracay at 18 years old ang mga edad. Kasalukuyan na rin silang nasa kustodiya ngayon ng Malay PNP. Base pa sa ulat na nailabas, lumapit na lamang daw ang isang binata kay Julian at bigla itong sinuntok. Nang subukang umawat ng kanyang pinsan, itinulak siya ng sumuntok kay Julian at doon na rin nakisuntok ang iba pang kasamahan nito. Mabilis naman daw na nakapunta at rumesponde ang kapulisan ng Boracay, kaya naawat kaagad ang away at nadala sa police station ang 3 binata. Dinala naman daw kaagad sa ospital sina Julian at Jefferly para agaran silang magamot. Sinasabing nagtamo ng tama sa ulo ang anak ni Senator Jenggoy at natanggal din daw ang kuko nito sa paa dahil sa paulit-ulit na pagsipa sa kanya ng isang binata. Sugat sa kanyang ilong naman ang nakuha ng pinsan nito. Nang lumabas ang tungkol sa gulong kinasangkutan ng anak ni Senator Jenggoy, agad na kinuha ang kanyang pahayag sa pangyayari. Kinumpirma naman niya ang panununtok na ginawa sa kanyang anak at sinabing walang komprontasyon na nangyari bago ang pananakit kay Julian dahil may CCTV sa nasabing lugar. At walang nakitang kahit na anong pagtatalo sa kanilang 5 kalalakihan. Pero ayon sa mga ulat, isa sa mga binata ang nagsabi sa pinsan ni Julian na di umano ay masyado itong maangas o mayabang. Doon na nagsimula ang gulo sa pagitan nila at ng 3 binata sa isla. Mabilis naman na nakalipad ang senador sa isla ng Boracay para makapagsampa kaagad ng kaso sa mga kalalakihan na nanakit sa kanyang anak at pamangkin. Aniya, bilang ama at tiyuhin, hindi maiiwasan na labis akong mag-alala nang makarating sa akin ang masamang balita. Kaya't dali-dali akong pumunta para alamin ang nangyari at kalagayan nila. No parent or relative ever wants to hear that their loved ones have been victims of such a senseless act in a place that should be a friendly community and a source of relaxation. Dahil nasampahan na rin ng kaso ang mga binata na nanakit sa anak at pamangkin ng senador, umaasa naman ito na titignang mabuti ng mga otoridad ang pangyayari at iimbestigahan ng masinsin ang kaso. Dagdag pa niya, while charges have already been filed against the suspects, I trust that the proper authorities will investigate this case thoroughly and ensure that justice is served. My family and I are grateful that our loved ones are safe now, but we hope incidents like this serve as a reminder of the need to create a safer environment for everyone. Kung narinig ang pahayag ng ama ni Julian, hindi naman pwedeng hindi marinig ang reaksyon ng kanyang ina na si Presi Vitug Ejercito tungkol sa insidente. Dinala niya sa social media ang pagkadismaya niya sa mga pangyayari. Dito siya naglabas ng sama ng loob at galit sa sinapit ng anak at pamangkin. Sinabi rin niya na sina Julian at Jello ay hindi ang tipo ng mga tao na nagsisimula ng away at hindi sila dapat nakaranas ng ganitong pagtrato sa kahit na sino. It's with a heavy heart that I share some sad news about my son Julian and my nephew Jello. We were in Boracay, hoping for a peaceful, relaxing vacation. But early Saturday morning, they were unexpectedly attacked by 3 young men who are reportedly connected to public figures. As a mother and aunt, I feel upset and frustrated. Julian and Jello are kind, respectful, and humble people, never troublemakers. It's heartbreaking that they were hurt, especially after Julian greeted those young men with a smile.
They don't deserve this kind of violence. Sinabi rin ni Presi na ligtas na raw ang kanyang anak at pamangkin matapos ang nangyaring gulo at pagdadala sa mga ito sa ospital. Ipinaalala rin niya sa lahat ng tao ang kahalagahan ng paglikha ng isang mas ligtas na kapaligiran para sa lahat. Dagdag pa niya, violence is never the answer, and I hope those responsible reflect on what they did. We're committed to seeking justice and hoping steps are taken to keep everyone safe in the future. Isang araw naman matapos ang nangyaring pag-atake kay Julian at sa kanyang pinsan, nabasa naman ang kanyang pahayag sa social media at sinabi nitong walang away na naganap at inatake sila ng walang dahilan. Sinagot na rin niya ang mga netizens na nagbato ng mga masasakit na salita sa sinapit nila ng kanyang pinsan. Aniya, people online were so quick to say, deserved, buti nga, twisting a story they weren't even there for. This wasn't some bar fight. We weren't looking for trouble, and we sure didn't start any. Pero mas pinaniwalaan pa raw ng marami ang ibang mga sabi-sabi at hindi muna sila pinakinggan. Nagpaalala naman si Julian na alamin muna ang katotohanan bago magbitiw ng sariling opinyon. Sa kabila naman ng lahat ay nagpasalamat pa rin siya sa mga taong nag-message at nag-check sa kanya matapos ang pangyayari. Dito rin niya sinabi na he's taking time to rest and move forward. Sa mga hindi nakakaalam, si Julian Emilio Jul Vitug Ejercito ay isang DJ, singer, at pinasok din ng showbiz bilang isang aktor na naging talent ng ABS-CBN at Star Magic noong 2013 hanggang 2017. Napanood din siya sa ilang mga programa ng ABS-CBN tulad ng Maalaala Mo Kaya, Once Upon a Time, ASAP, at It's Showtime. Ilang pelikula na rin ang kanyang nagawa noong aktibo pa siya sa pag-aartista, tulad ng Katas ng Saudi, Relax It's Just Pag-ibig, She's Dating a Gangster, at Coming Home, na 2020 MMFF entry film na pinagbibidahan ng kanyang ama na si Jinggoy Estrada. Ilang parangal din ang kanyang naiuwi noon tulad ng 2012 Star Magic Ball Prince of the Night at 2015 PMPC Star Awards Male Star of the Night at nakakuha ng isang nomination sa PMPC bilang New Movie Actor of the Year para sa pelikulang Relax It's Just Pag-ibig. Minsan na rin siyang naintriga sa aktres na si Julia Barreto noong 2014 nang minsang may lumabas na balita na nagsasabing naging mag-boyfriend-girlfriend daw silang dalawa. Naging very close kasi sila noong na-launch sila pareho bilang Star Magic artists. Mga ka-showbiz peeps, gusto naming marinig ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon. Send your thoughts in the comments section below.